Imagine ninyo yung tipid na mabibigay nun na halimbawa tumatakbo kayo sa isang araw ng papunta lang sa work ng 30 kilometers, so gumamit kayo ng estimate natin or sabihin natin 10%, so balikan yun. Papunta 30, pauwi 30, 20%. So kung gagamitin nyo to for everyday na kailangan nyo lang ng 20% and magtitira kayo ng 20% pa din bago kayo mag-charge to save and para maalagaan yung battery ninyo, meron kayong 80% to consume. Meron kayong 4 days na matitipid. Look, what do we have here? Ako nga pala si RB. O mas kilala nyo sa e-bike ko na si Tokwa. Ngayon ay nandito tayo at kung nakikita nyo, meron tayo ditong Storm XR ng NXT Bike PH. So magki-quick city ride tayo ngayon gamit itong Storm XR. Alam ko nakita nyo na to sa ibang mga vloggers o sa ibang mga content creators, lalo na yung mga nakasama ko sa North Loop, which is si Biyahe Moto at kay Watspeed. And personally, ngayon ko lang siya mahawakan or madadrive, kaya isi-share ko sa inyo yung aking experience. Quick specs reveal tayo, meron tayong 6,000 watts motor hub, meron tayong EM180 para sa controller, at meron tayong 72 volts 95 Ah na battery para dito sa ating Storm XR. So meron din siyang inverted na front shock at meron din siyang adjustable na rear shock. So kung mapapansin nyo, hindi ito yung usual na Storm XR na nakikita nyo, dahil itong Storm XR na nandito sa atin ngayon ay ito yung version kung saan ito yung mas mababa na rear shock. So maliban doon, meron siyang front and rear camera para sa safety ninyo. Meron din siyang LED display na panel and touchscreen yan. Meron yan CarPlay guys. Type 2 charging na rin pala siya. Pakita ko sa inyo. Type 2 charging na rin siya. Ayan, so ang charging time nito from 0 is 3 to 4 hours. So top box ready na rin siya, kaya kung makikita nyo, nilagyan natin siya ng top box. Pasensya na kung medyo madumi kasi umulan dito sa amin. So ano pang hinihintay natin? Tara! Maliban nga pala dun sa nabanggit kong mga specs kanina, itong Storm XR ay may kasama na kaagad na crash guard at FD8, which is malaking bagay lalo na sa mga nag-ride sa gabi. Yan, sobrang mahalaga yung MDL, alam ng lahat yan dahil hindi naman palagi maliwanag yung kalsada natin dito sa Pilipinas. And yung sa crash guard, is added safety naman siya, lalo na hindi natin alam, wag naman sana no, pero hindi natin alam kung kailan darating yung aksidente. And also, kung makikita nyo, itong crash guard, nag-add din ng space para sa paa natin. So, kung kayo po mayroong paa na medyo may kalakihan, malaking bagay ito. Dahil yung comfortability na nabibigay ng added space ng crash guard, ramdam na ramdam. So ngayon nga pala, tatakbo tayo ng around 30 kilometers, pupunta tayo ng NXT show. So, city ride tong magiging biyahe natin, samahan niyo ako. Ang magiging daan nga pala natin ngayon ay Commonwealth papunta ng EDSA. So alam ko maraming curious sa inyo at nagtatanong kung halimbawa ba ay pwedeng idaan sa Commonwealth or EDSA itong gamit nating Storm XR. So para sa kaalaman po ng lahat, ang Storm series, to be general, ay registrable and categorized as L3. So, ito po yung mga types ng electric motorcycles na pwede nating idaan sa major roads or national highway. So, ngayon, approaching tayo sa Commonwealth, meron pa tayong mga nasa 20 plus kilometers na tatakbuhin mula sa bahay. Bago nga pala ako umalis ng bahay, sa pagkakatanda ko, meron akong 92% dito sa aking panel. And titignan natin kung ilang percent yung matitira sa akin kapag nandun na tayo sa NXT show. Sisikapin natin na mag gear 1 lang para mapakita ko sa inyo yung tipid ng paggamit ng electric motorcycle or Storm XR to be exact. Pagdating pa lang natin dito bago mag-Fairview Central Mall, naramdam niya na kagad yung ibig sabihin ng city ride. So makikita niyo medyo slow yung traffic natin. Moving naman pero mabagal. So discard tayo ng mga singit-singit dito para ay naglaw ang haba niyan. So singit-singit tayo ng diskarte kung paano mas mapapabilis yung biyahe natin. For reference lang, no, para sa mga hindi pa nakakita sa akin sa personal, I'm weighing 110 kilograms and ang height ko po ay around 5'9 or 5'10. Kung ano man yung magiging resulta or yung matitira dito sa percentage ng gamit nating Storm XR, kasama dun na nagva-vary or isa sa mga factors dun yung weight ko mismo. So sa top box naman, wala naman tayo nakalagay dyan since pupunta tayo ng show. So talagang sarili ko lang yung dala ko.
Para sa mga more on heavy side, kagaya ko, dun ko na-appreciate yung pagkakaroon ng adjustable rear shocks nitong gamit nating Storm XR. Kasi unlike dun sa mga preloaded, pakorek na lang kung mali yung ginagamit mo term. Pero para dun sa mga hindi na-adjust na lang siguro, hindi na lang siguro yung pinakamagandang word na pwede natin gamitin. So, para doon sa mga rear shocks na hindi na-adjust, hindi kasi natin masasabi kung gaano kabigat yung sasakay or solo lang ba or with back ride. So, sa ganitong adjustable rear shocks, ma-adjust natin kung paano yung magiging plane na either solo or with OBR. Sobrang good thing na right away pagkabili ng stock na Storm XR, meron kagad siya nun. So, kahit pa paano, less gastos. Gaya ng nabanggit ko kanina, since L3 category naglalay under itong gamit natin sa XR, required po siya na gamitin ng mga license na mga tao po. Since masyado kasing malakas talaga to siya, honestly, malakas talaga tong Storm XR. Para sa ganito kalakas na electric motorcycle, hindi biro para hawakan siya ng C-license or walang alam sa kung paano tumatakbo yung bagay-bagay dito sa kalsada. Since hindi na nga biro yung lakas ng gamit natin unit ngayon, hindi na natin siya matatawag na basta e-bike. Ang tawag sa mga ganitong klase ng units na naglalay under L3 category is electric motorcycle. So, since electric motorcycle po yung dala natin, sasabay tayo dito sa motorcycle lane. Ito makikita ninyo, masyado na siyang malaki at masyado na siyang mabilis para dumaan sa bicycle lane. So far, kahit maluwag yung kalsada, ginagamit pa rin natin yung free wheel ng gamit nating Storm XR para mapakita ko sa inyo kung gaano nga ba siya katipid. Lalo na sa tulong ng regenerative braking nitong gamit nating Storm XR. Speaking of brakes, ang Storm XR or ang Storm series ay merong traction control system at meron din siyang combi brake system para sa brakes. Yung iba, halimbawa na nadadaan sila sa lubak or sa humps, doon nila nararamdaman yung traction control na meron itong gamit nating Storm XR. At ngayon approaching na tayo dito sa rotonda ng Quezon City Circle. I guess kalahati na nga siguro to na ng around 30 kilometers na tatakbuhin natin. And all I can say is smooth yung ride natin so far. Sobrang relax nung driving position ko. Lalo na yung gamit natin ngayon ay yung lowered version nitong Storm XR. Kaya kung mapapansin nyo, parang medyo mataas yung placement ng ating handlebar. And ngayon, we are now approaching EDSA. So, para sa mga nagtatanong kung kumusta ba itong gamit nating Storm XR sa EDSA, dito natin ngayon malalaman. Parang may nararamdaman akong ambo na ako naman. Ang isa sa nagustuhan ko sa paggamit ng electric vehicle or electric motorcycle to be exact, halimbawa yung mga ganitong scenarios kung saan naghihintay kayo na mag-go yung stoplight. So, kung napapansin nyo, wala pong vibration itong gamit nating Storm XR. Wala po siyang init, no? Kung makikita nyo, minsan alam ko nakikita yan ng mata, yung init na lumalabas sa sasakyan. So kung makikita nyo, itong gamit nating Storm XR na electric motorcycle, wala pong vibrations. So go na pala. Tara, tara. At ayan na nga ang tamang definition ng city ride. So makikita nyo, nasa EDSA na nga tayo guys. Dahil ayun na, mula dito sa pwesto natin, makikita natin na hindi umaabante or very slow moving yung daloy ng mga sakyan. So singit-singit lang tayo. Salamat po. Singit dun. Hirap na. Sa mga ganitong sitwasyon nyo rin makikita at magagamit yung mga skills na meron kayo kung paano nyo lulusutan yung ganitong klase ng traffic. So, ang oras natin ay around 2 PM na siguro. So, ramdam na yung ganitong klase ng traffic ng ganitong oras pa lang. Pasensya na guys, hindi ko ginamit yung CarPlay na feature nitong gamit nating Storm XR. Wala rin kasi akong load, so wala ring sense. And kabisado ko naman na rin papunta dun sa NXT. So, mas okay nang itong default yung nakikita nyo. And to be honest with you guys, sa mga ganitong
sitwasyon, doon ko na nararamdaman yung ngalay, no? Eh, para lang sa kaalaman din ng lahat. Hindi kasi ako fan ng Camelback. So, hindi ko masyadong appreciated yung Camelback na meron tong Storm XR or mismong Storm series na mga nagamit natin. So, kanya-kanyang preference naman yan. Meron naman din iba na gusto nila yung concept ng Camelback since merong support yung likuran nila. Pero sa akin kasi, mas gusto ko na nakakaupo ng maayos or naiuupo ko ng maayos yung mismong puwet ko. And ngayon, approaching tayo ng flyover. So maraming misconception pagdating sa mga electric na nahihirapan daw umahon. Pero since ang gamit nating Storm XR ay equipped na ng 6K watts hub at TM180 na controller at 72 volts 95 AH na battery, eh nasusuportahan niya at nabibigay niya yung kuryente at yung lakas na kailangan ng 6K watts hub na gamit natin. So para sa mga nagwo-worry na hindi po kayo maiahon, nasubukan na po namin to ni Biyahe Moto dalhin sa Tagaytay. Nakalimutan ko kung anong tawag dun sa kalsada na yun. Pero sobrang tarik niya. And dalawa pa kami nun, angkas niya ako. Matarik yun nakalimutan ko yung pangalan ng kalsada na yun. Yung Sungay Road yun. Dumaan kami ng Sungay Road gamit itong Storm XR. And sa bigat kong 110 kilograms, si Kuya Iyahe Moto that time na as far as maalala ko nasa 80 kilograms siya. Sabihin natin 200 kilograms. Naihahon kami doon na walang problema or overheat. Mahirap kasi sa mga nakikita natin online. Kadalasan doon or sabihin natin kalahati ng mga nababasa natin doon ng mga statements tungkol sa mga electric vehicles or halimbawa dito na sa store or sa iba pang mga e-bike or electric motorcycle puro negative. Pero malaman lamang mo na sila naman yung mga hindi pa nakahawak or never naka-experience ng ganitong klase ng sasakyan. So, sana piliin natin kung sino yung mga paniniwalaan natin or kung ano lang yung i-observe natin sa internet. So, libre naman mag-research and may mga content creators naman na tayo na pwedeng mapanood na nagbibigay ng information talagang real time na review. So, pwede nyo silang i-check. At ako nga pala, kung hindi ka pa naka-follow dito sa aking page, ano pang hinihintay mo? Habang nandito tayo sa biyahe, bibigyan kita ng 5 seconds para i-follow yan. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Thank you very much sa pag-follow. Gasolina yan sa akin. Pero gasolina yan sa akin pero hindi naman gumagamit hindi gasolina na sasakyan. At sa dami nga ng mga pinagsasabi natin, hindi natin namalayan na medyo malapit na pala tayo sa pupuntahan natin. So, quick update, current presentation ng gamit natin. Storm XR ngayon ay 83% mula yan sa 93%. Ang takbuhan ko po kalmado lang at banait, hindi po ako rumatras. Dahil ang goal ko sa video na to, mapakita sa inyo yung matitipid nyo or point of view bilang isang nagtitipid na motorista. Bago pala tayo makarating sa pupuntahan natin, gusto ko lang share sa inyo na yung driving experience nga nitong Storm XR na sobrang smooth dalhin, sobrang gaan kapag moving na. To the point na kita nyo naman, sinuong natin yung mga traffic na nadaanan natin. Nagsingit-singit tayo doon. And kung kita nyo din yung mga liko-liko na ginagawa natin, sobrang smooth nating nagagawa. Kagaya nito, pakita ko sa inyo. Yan, di ba? Yeah. So itong gamit nating Storm XR, smooth manakbo, magaan dalhin, magkano lang ang gastos ito sa isang full charge, around 80 pesos to 90 kung hindi ako nagkakamali. And ito na nga, andito na tayo sa NXT Shop branch. And kung makikita nyo sa panel, meron tayong 82% na natira, galing yan from 93. So sabihin natin, tumakbo tayo ng 11%. Estimate natin or approximate na gumamit tayo ng 3 or tumakbo tayo ng 3 kilometers per 1% since around 30 kilometers na yung tinakbo natin.
So, imagine niyo yung tipid na mabibigay nun na halimbawa tumatakbo kayo sa isang araw ng papunta lang sa work ng 30 kilometers, so gumamit kayo ng estimate natin or sabihin natin 10%. So balikan yun. Papunta 30, pauwi 30, 20%. So kung gagamitin nyo to for every day na kailangan nyo lang ng 20% and magtitira kayo ng 20% pa din bago kayo mag-charge to save and para maalagaan yung battery ninyo, meron kayong 80% to consume. Meron kayong 4 days na matitipid. Ayun yung gusto kong i-share sa inyo. And sana hindi magulo yung pagkaka-explain ko. And ayun nga, nandito na tayo sa NXT show. And I guess dito na rin matatapos yung video na to. So, ang aking conclusion lang naman ay smooth dalhin itong Storm XR. Hindi siya mabigat. Sobrang efficient nito. Lalo na pagdating sa pera, syempre. And para sa features niya na meron siya, stock pag binili mo, hindi na rin siguro masama para sa ibabayad mo. So, ayun lang, kung interested kayo or may inquiries kayo in regards sa Storm series or any other NXT units, pwede kayo mag-message sa NXT E-Bike PH or pwede kayong mag-message sa nearest NXT branch around you. And ayun lang, kung nagustuhan nyo itong video na to, pwede nyo i-like, pwede kayong mag-react, pwede nyo ring i-share. Kung meron pa kayong ibang suggestions na pwede natin gawing videos, titingnan natin at sisikapin kong magawain. So ayun lang, ako nga pala si RB, o mas kilala nyo sa e-bike ko na si Tokwa. At ang gamit natin ngayon ay ang Storm XR ng NXT e-bike PH. Ayun lang, Bogs.